Samantala, pansamantalang nag-shutdown ng ilang planta at linya ng kuryente sa Mindanao dahil sa magnitude 7.4 na lindol. Bahagyaring naapektuhan ang linya ng komunikasyon. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Tatlong planta ng kuryente sa Mindanao ang pansamantalang nag-shutdown kasunod ng magnitude 7.4 na lindol. Sa report ng Task Force on Energy Resiliency, nakasaad na pansamantalang nag-offline ang Malita Coal Plant, Agus 1 Hydroelectric Power Plant at Pulangi 4 Unit 1 dahil sa auto-tripping o otomatikong pag-shutdown kapag may sakuna tulad ng lindol. It's more of a protective measure, but also we have to make sure that it is safe to go in na bago tayo mag-ayos kasi kailangan muna mag-inspection sila lahat-lahat. Sa ngayon ay restored o naibalik na sa normal ang operasyon ng mga planta. Samantala, nakapagtala rin ng partial outage ang Davao Oriental Electric Cooperative o DORECO. Naapektuhan din ang tatlong power transmission lines na nagsusupply ng kuryente sa Davao City, Davao del Norte at Davao de Oro, pero naisaayos na rin ang mga ito. Sinisikap naman ng DOE na kaagad maibalik ang normal na power supply sa mga apektadong lugar. We will work as fast as we could so the rest of the help that comes into Davao Oriental or the affected areas can come in flawlessly, no? Kasi pag walang electricity, the rest of the services of the national government cannot function. Samantala, bahagyaring naantala ang internet service at cellular signal sa Davao del Norte. Pero ayon sa Department of Information and Communications Technology, sa ngayon ay operational na ang internet at mobile services sa mga apektadong lugar at ligtas din mula sa lindol ang lahat ng DICT facilities. Naka-full alert ang lahat ng DICT regional teams at patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga telco at mga lokal na pamahalaan para mapanatiling bukas ang lahat ng linya ng komunikasyon. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.